Annyeonghaseyo Yorobun. Topic natin ngayon, vocabs. Level 3, Ohi. Ohi. Ang vocabulary sa Korean is Ohi. Ito mga tropa, yung mga vocabs na nakasulat dito. Ito rin yung makikita nyo sa libro. Ito yung nasa first page. Simulan natin. Chingu, friend. Chingu, kaibigan. Dongchang, schoolmate, classmate before. Ibig sabihin yung dongchang, mga kabatchmate mo o schoolmate mo nung nag-aaral ka pa. Sombe. Sombe, sila yung senior mo. Halimbawa sa trabaho, merong nauna sa iyo doon na pagdating mo sa trabaho, merong kang mga nadatnan na nandoon na empleyado. Ang tawag mo sa kanila ay sombe. Ngayon, ito namang hube. Yung sombe mo, ang tawag ngayon sa'yo, hube. Sombe, hube. Sangsa. Sangsa naman yung mga higher position. Halimbawa, mga kwajangnnim, mga panjangnim, sila yung mga sangsa. At ang kabaliktaran naman niya ay itong isa muna. Buha jigwon. Buha jigwon, ibig sabihin subordinate. Yung mga nasa lower position. Ikaw, kung mataas na yung position mo, tapos meron kang mga nasa ilalim mo, sila yung mga buha jigwon mo, subordinate. Ito naman dongyo, sila yung mga coworker mo. Kahit ano yung position nila, basta katrabaho mo, sila mga dongyo mo, colleague, ganun. Denkwangge. Denkwangge, ito yung pinaka-topic niyang unit 1 sa level 3, no? KIP. Interpersonal relationship, ibig sabihin sa Tagalog, interpersonal, relasyon. Mga personal na relationship, ganun. Kungamdega opta. Kungamdega opta. Kungamde is empathy. Opta is no. Kaya ibig sabihin, no empathy. Walang, sa Tagalog, walang pagmamalasakit. Yan. Saiga morojida. Saiga morojida, become distant. Itong sai, depende kasi ito maraming ibig sabihin itong sai. Ngayon dito kung sa unit na to, ang ibig sabihin nito relasyon. Itong morojida, ibig sabihin malayo. Kaya ang pinaka-ibig sabihin niyan, yung malayo ng loob. Malayo ang loob. Malayo ang loob. Ngayon, dahil may jida, ibig sabihin kasi pag may jida, grammar yan mapag-aaralan niya yan. Ibig sabihin yan, becomes sa English. Ngayon, ang pinaka-punto niyan, naging malayo ang loob. Saiga morojida. 연락이 끊기다. 연락, connection o contact. 끊기다 is to cut off. Kaya ibig sabihin niya, cut off connection. Wala na kayo ng connection sa isa't isa, ganun. Tehagi oryopta. Tehagi, ibig sabihin hard to deal with. To deal with. Magbigay tayo ng subject. Halimbawa, somberul tehagi가 어렵다. Sombe is senior. Tehagi is deal with. Oryopta is mahirap. Ibig sabihin niyan, senior, deal with, mahirap. Mahirap makipag-deal with sa senior o sa Tagalog, mahirap pakisamahan o makisama sa senior. Sa kanyang senior, ganun. Ito naman, hubega narul oryo heyo. Sa English, ibig sabihin yan, my subordinates are having a hard time with me. Hube is subordinates.
na rule. Ibig sabihin ito yung pinaka-object niya kasi gawa nitong rule. Alam niyo naman yan di ba? Pag may lul, sila yung object. Ito yung lul, sila yung mga object particles. Itong ga naman ay subject particle. Subject particles yan. Oryo wo heyo. Be difficult or hard. Be hard. Ganun. Kubiga na rule oryo heyo. Ang aking mga subordinates ay nahihirapan sa akin. Ganun yun. Ibig sabihin yan ha. Okay, next. Sangsae Jishirul Kojolhagi Himdulda. Sangsa is, gawin na lang natin siya dito na team leader. Basta mga higher up na mga position. Mas higher sa'yo. Team leader. GC rule, ibig sabihin, ang GC is instruction. Rule, alam nyo na yan, particle yan, object particle. Kojolhagi sa Tagalog is pagtanggi o tanggihan. Himdulda. Himdulda is mahirap. Kaya ang ibig sabihin niyan, sentence na yan ay mahirap tanggihan ang instruction o utos ng aking team leader. Okay, next sentence tayo. Okay, next sentence. 동료에게 도움을 요청하기 어렵다. 동료 is coworker. Doom is comes from dupta na ibig sabihin ay help o tulong. Dito tulong may particle uli siya sub object particle. 요청하기 is from 요청하다 na ibig sabihin ay request. Oryopta is mahirap. Parang parehas lang sila nito, no? Himdulda at Oryopta, pero may malaki ang pinagkaiba niyan. Mahirap. Pansin nyo dito, itong mga to, dictionary form siya. Mga based form. Ngayon, kaya mga nagkakaiba-iba yan dito, nakakonjugate yan. Pag-aralan nyo na lang muna yung conjugation. Nakakalito yan kahit ako na hindi dito pa rin sa mga conjugation. Ibig sabihin ng sentence na to sa Tagalog o Taglish, mahirap humingi ng tulong o mag-request ng tulong sa aking coworker. Ano ibig sabihin yan? Ito nga pala, particle din to mga tropa. Yung ege ay sa coworker, ganun. Particle yan, maraming particle mga tropa. Next sentence is 일하는 방법을 잘 모르다. 일하는 방법. Base form nito ay ilhada o work. Ang bangbop is method. Ayan yung word niya, bangbop. Ito particle yan. Work method o paraan ng trabaho. Jal muruda, ibig sabihin ay hindi ko lubusang maintindihan. O hindi ko maintindihan, gano'n na. Hindi ko maintindihan. Itong jal, in-emphasize niya lang dito eh. Ibig sabihin niyan sa English, well, yung jal. Hindi ko maintindihan maigi, ganun. Ayan, ibig sabihin yan. Sunod na sentence tayo. Jaju 연락을 주고받다. Jaju is always. Lagi. Yonlak, kontak, jugo. Ibig sabihin yan, ang juda is give.
Itong gu dyan is end. Ang ibig sabihin yan, hago. Hago. Ito lang kinuha dyan yung gu, pandugtong. Yung mga heso, koronika, tinatanggal, ang kinakabit lang dyan sa mga adjective at saka verb, yung pinakadulo lang niya. Halimbawa, ito nga, gu. Gu lang yung nandito, di ba? Kaya ibig sabihin yan, give, and. Itong gu, hago, dito kinuha. Give and, bata is receive. Yan ang base form niya, dictionary form, receive. Ibig sabihin yan, laging nagkokontakan. Ayun lang. Magandaan nyo na lang yung common sense nyo. Ayun ang ibig sabihin yan. Laging nagkokontakan. Give and receive nga eh. Next sentence. Iyagirul Jal Turo Juda. Space pala yan dito mga kaibigan. Space. Iyagi is story. Chal, well. Duro, Juda. Sabihin is give an ear, ganun. Itong duro comes from dutta. Conjugate na yan. Dutta is hear. Tinig. Juda is ito nga, Juda. Give o pagbibigay. Kaya ang ibig sabihin niyang sentence na yan ay nakikinig ng maigi sa istorya. Next sentence. Uigyanul Suljik hage mal hada. Uigyon is opinion. Suljik hage is honest o tapat. Malhada sinasabi, pagsasabi. Pinakaibig sabihin yan ay sabihin ng tapat ang opinion. Next sentence. Soru yei ul jikida. Soru sa Tagalog ay isa't isa, sa isa't isa. Yei is manners. Jikida, ibig sabihin is maintain o sa Tagalog panatilihin. Ibig sabihin ng sentence na to ay panatilihin ang manner sa isa't isa o wag maging bastos sa isa't isa, yun lang yun. Next sentence is kung kamul chal he Juda. Kunggam is empathy. Dalhe is galingan. Chare, galingan. Igihan. Batanggin nyo. Juda is give. Ang pinakaibig sabihin niyan ay magbigay ng maayos na empatiya. Yan. Next sentence. Last na to Hamke siganul buneda. Hamke is together with o magkasama. Sigan is time. Buneda is dito mga tropa, itong buneda, ang ibig sabihin niyan dito ay spend. Pero ang ibig sabihin niyan na isa pang ibig sabihin niyan ay transfer. Madalas nadidinig ko yan dito pagkatapos ng sahod. Wolgubol boneso. Wolgubol Pilipine boneso. Ibig sabihin niyan send. Nag-send ka na ng pera sa Pilipinas.
Ganun. Dito naman, sa sentence na to, ang ibig sabihin niya dito ay spend. Kaya ang sentence na to, ang ibig sabihin niya ay spend time together o maglaan ng oras sa isa't isa. Yun lang mga tropa, no? First page pa lang yan. Ito nga pala yung libro. Papakita ko sa inyo. Ayan yung libro. Ito pa lang yung tinakal natin, no? Isang page pa lang. Napakarami na agad vocabs. Ito, vocabs. Oy. So, yun lang mga tropa. Maraming salamat. Pagka ako na lang uli.